Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Kayang tiisin ni Ashton ang mga luha, sigawan, pagtataksil, at mga wasak na pusong dinanas niya. Ngunit hindi niya kayang makita ang alinman sa mga iyon na nangyayari sa mga taong mahal niya. Hindi niya kaya, lalo na pagdating kay Natalia. Hindi niya matitiis na makita itong masugatan kahit kaunti o makaranas man lamang ng kahit isang sandaling sakit. Ngunit ang tuluyan nitong pagbagsak ay unti-unting sumisira sa kanya. Hindi niya kayang masaksihan iyon. Mula pa noon, naging malupit na ang buhay kay Ashton. Tatlong pinakamapapait at pinakamasasakit na sandali ng pagguho ang tuluyang yumanig sa kanyang pagkatao. Ang una ay nang makita niyang nalagutan ng hininga ang kanyang kapatid at tuluyang nagkawatak-watak ang kanilang pamilya. Ang ikalawa ay nang mawala si Nicholas. Ang sandaling nasaksihan niyang mawala ng buhay ang kanyang matalik na kaibigan. At ngayon, ang ikatlo. Ang babaeng pinakamamahal niya, ang mismong puso niya, ay umiiyak sa kanyang harapan. Tuluyang bumigay si Natalia. Humahagulgol siya ng walang tigil, umiiyak na tila isang 5 taong gulang na bata. Ang lalaking inakala niyang basta na lamang siya iniwan ay tuluyan na palang naglaho sa mundong ito. Sinabi niyang galit siya rito, ngunit kailanman ay hindi iyon nagawang kamuhian ng kanyang puso. Napakalaki ng kawalan na ipinataw sa kanya ng buhay. Higit pa sa kaya niyang pasanin. Sumasakit ang kanyang puso at ang tindi ng dalamhati ay tuluyan siyang nagkapira-piraso. Unti-unti ring nawawala ang katatagan ni Ashton. Ang malamig niyang pag-ugali at matigas na anyo ay nagsisimulang mabasag. Hindi siya umiyak sa 2 pagkamatay na yumanig sa kanyang buhay, kahit ang mga iyon ang tuluyang naghati at nagpabago sa kanya. Ang mga pagkawala ring iyon ang dahilan kung bakit naging malamig at walang awang tao siya. Isa-isa nang naglalaho ang liwanag sa kanyang buhay. Ngunit sa mga sandaling ito, kailangan niyang manatiling matatag para kay Natalia, kahit ang paghagulgol nito ay nagbabantang wasakin din ang sarili niyang pagpipigil. Dahan-dahan siyang lumuhod sa harapan nito. Tinipon niya ang natitira niyang lakas ng loob at kapanatagan. Marahan niyang ipinaikot ang isang braso sa balikat ni Natalia at marahang niyakap ito. Hindi siya itinulak ni Natalia. Hindi rin ito nagpumiglas upang kumawala sa kanyang yakap. Alam niyang kailangan niya ng masasandalan. At batid niyang ang sakit na nararamdaman niya ngayon ay siya ring sakit na dinadala ni Ashton. Alam niyang ang bigat na nagpapahirap sa kanyang puso ay siya ring bigat na pasa nito. Sapagkat kung gaano kahalaga si Nicholas sa kanya, mas higit pa ang naging halaga nito sa buhay ni Ashton. Umiyak si Natalia sa kanyang dibdib, humahagulgol ng malakas. Ang mga luhang iyon lamang ang naging tahimik na saksi sa sabay nilang pagguho. Ginawa ni Ashton ang lahat upang pigilan ang sarili niyang pagbagsak, ngunit ipinagkanulo siya ng bawat hibla ng kanyang pagkatao. Naramdaman niyang nabasa rin ng mga luha ang sarili niyang mga pisngi. Mas lalo niyang hinigpitan ang yakap kay Natalia at isinandal ang kanyang mukha sa lieg nito. Ayaw niyang humagulgol o maglabas man lamang ng anumang tunog. Ang tanging nais niya ay kapayapaan, at natagpuan niya iyon habang nasa kanyang mga bisig ang babaeng mahal niya. Sa pagkakataong iyon, niyakap din siya ni Natalia. Wala na itong pakialam kung sino siya. Kailangan ito ng masasandalan. Ng isang taong yayakap at mananatili sa tabi niya sa pinakamahina niyang sandali. At naroon si Ashton. Ang kaibahan lamang ay si Natalia ay naghahanap ng sandigan, samantalang si Ashton ay naghahanap ng kapayapaan. Para kay Natalia, ang yakap na iyon ay naging aliw. Para kay Ashton, iyon ang mismong anyo ng kanyang pagmamahal. Isang katok sa pinto ang sumira sa katahimikang bumabalot sa kanilang dalawa. Nagbalik ang ulirat ni Natalia at agad itong lumayo sa yakap ni Ashton. Parang may malaking puwang na biglang naiwan sa kanyang dibdib. Isa pang katok ang lalo pang nagpabigat sa namuong katahimikan at ilang nanamayani sa pagitan nila. Patuloy na sinisinok at humihikbi si Natalia. Wasak na wasak ito. Gusto sana ni Ashton na pulutin at buing muli ang bawat piraso ng pagkatao nito, ngunit alam niyang hindi siya ang taong gusto nitong lumapit.
Masakit iyong tanggapin. Huminga siya ng malalim upang pakalmahin ang sarili, saka dahan-dahang tumayo at lumakad patungo sa pinto. Sino yan? Tanong niya bago pa man ito buksan. Ayaw niyang may makakita kung gaano sila kahina sa mga sandaling iyon. Nakikita niya ang lubos na pagkarupok ni Natalia, at nais din sana niyang makita nito ang sarili niyang paghihirap. Ngunit hindi nito iyon napansin. Sapat na ang bigat ng sarili nitong dalamhati upang hindi na nito makita ang sakit na tahimik niyang pinapasan. Masakit ang kanyang puso. Unti-unti rin siyang nadudurog, ngunit walang nakakakita niyon maliban sa kanyang mga kaibigan. Palaging sinasabi ng lahat na malamig at walang puso si Ashton, ngunit walang sinuman ang tunay na nakaalam kung bakit siya naging ganoon. Hindi naman siya dating malamig at walang awa. Dati, marunong siyang tumawa, umiti at magbiro. Ngunit dumating ang buhay. At tuluyan siyang winasak. Kami ito. Ashton. Narinig niya ang tinig ni Austin. Sa unang pagkakataon sa araw na iyon, nakaramdam siya ng kaunting ginhawa. Kahit paano, may mga taong dumating noong panahong kailangan niya sila. Binuksan niya ang pinto, ibinaba ang maskarang matagal niyang isinuot, at hinayaang makita ng kanyang mga kaibigan kung gaano siya karupok sa mga sandaling iyon. Sila lamang ang tunay na nakaunawa sa kanya. Sila lamang ang nakaalam ng lahat ng pinagdaanan niya. Namumula ang kanyang mga mata, basa ang kanyang mga pisngi, at tuyong-tuyo ang kanyang mga labi. Malinaw na palatandaang umiyak siya. Si Aaron ang unang lumapit at mahigpit siyang niyakap bilang pagdamay. At para kay Ashton, sapat na ang isang yakap na iyon upang maramdaman niyang hindi siya nag-iisa. Tahimik siyang nagpasalamat sa may kapal dahil pinagkalooban siya ng mga kaibigang tulad nila. Sumilip si Austin sa likuran ni Ashton at nakita si Natalia na nakalugmok sa sahig, patuloy na umiiyak at humahagulgol. Tumingin naman si Allen kay Ashton, saka inilibot ang tingin sa magulong tagpong nasa kanilang paligid. Nang iangat ni Ashton ang kanyang paningin at magtama ang kanilang mga mata, sapat na iyon upang maunawaan nilang ang matinding lungkot na namamayani sa kanyang mga mata ay para sa kaibigan nilang tuluyan nang nawala. Si Nicholas. Lumapit si Austin kay Natalia at umupo sa sahig sa tabi nito. Hindi kailanman naging mahusay ang mga binatang ito sa pagdamay, lalo na si Austin. Natalia. Mahinahon niyang tawag. Ngunit ayaw siyang tugunin ni Natalia. Hindi mo ba gustong malaman kung ano talaga ang nangyari? Marahan niyang tanong. Lalong nabulunan si Natalia sa kanyang mga hikbi. Umupo sina Aaron at Allen sa magkabilang panig ni Natalia. Naupo si Allen sa tabi ni Austin, habang si Aaron naman ay sa kabilang gilid. Samantala, isinara ni Ashton ang pinto at dahan-dahang bumalik sa loob ng silid. Wala siyang lakas ng loob na muling marinig ang buong kwento. Ang kamatayan ang pinakamalaking kahinaan niya. Mga 1.5 taon na ang nakalipas. Maayos ang lahat at masaya kami. Nanginginig na wika ni Natalia habang humihikbi sa bawat salitang binibitawan. Pero nakatanggap ako ng tawag mula kay Grace. Martes ng gabi nang tumawag siya. Napahinto siya at napaubo. Agad namang iniabot ni Allen ang isang baso ng tubig. Sinabi niyang nalaman na ni Mama ang tungkol sa akin at papunta na siya sa New Zealand. Nagmadali akong sabihin ang lahat kay Nicholas. Napagkasunduan naming magpakasal kinabukasan, Miyerkules, at pagkatapos noon ay haharapin na niya ang nanay ko. Muli siyang napaiyak habang binabalikan ang masakit na nakaraan. Marahang tinapik ni Aaron ang kanyang likod bilang pagdamay at ipinagpatuloy niya ang kanyang kwento. Naghintay ako sa labas ng simbahan, nakasuot ng puting bestida, handang magpakasal, pero hindi siya dumating. Buong gabi akong naghintay, ngunit walang sinumang dumating. Paulit-ulit kong tinawagan si Nicholas, pero nakapatay ang telepono niya. Sinubukan kong tawagan ang kanyang assistant, pero hindi rin ito sumasagot. Napapikit siya habang tuluyang umaagos ang mga luha. Pagkatapos ay bumuhos ang ulan. At umiyak lang ako ng umiyak. Hindi dumating si Nicholas. Pero dumating ang nanay ko. Siya ang umuwi kasama ko at inakala kong ipinagkanulo niya ako. Natapos ni Natalia ang kanyang bahagi ng kwento bago muling humagulgol dahil sa pagkawala ng lalaking minahal niya. Pagkatapos mong sabihin kay Nicholas ang lahat noong Martes at magplano kayong magpakasal. Marahang simula ni Aaron habang nakasandal sa dingding.
Namumuo ang mga luhang pilit niyang pinipigilan para sa kanilang kaibigan. Tinawagan niya kami. Gusto rin niyang sabihin kay Ashton, pero hindi niya nagawa. Alam niyang mahal na mahal ka ni Ashton. Huminto siya sandali bago nagpatuloy. Ikinuwento niya sa amin kung gaano kapanganib ang nanay mo at kung hanggang saan ang kaya nitong gawin para makuha ka. Kaya gumawa kami ng plano upang mailigtas ang babaeng mahal niya at matuloy ang kasal ninyong dalawa. Si Allen naman ang nagpatuloy. Kinabukasan, Miyerkules ng umaga, tumawag si Nicolas sa amin at sinabing magkita kami sa isang coffee shop bandang 10:30. Pumayag kaming lahat. Huminga siya ng malalim. Dumating kami roon ng eksaktong 10:30, pero hindi siya dumating. Naghintay pa kami ng mahigit 30 minuto, ngunit wala pa ring balita. Sinubukan naming tawagan siya, pero wala kaming nakuha. Naka-off pa rin ang telepono niya. Lungkot ang namamayani sa kanyang tinig habang tinatapos ang bahaging iyon ng kwento. Si Austin naman ang nagsalaysay ng huling bahagi. Pagkatapos noon, nakatanggap kami ng tawag mula sa ospital. Sinabi nila ang may isang pasyenteng nagngangalang Nicholas Wittgenstein na na-admit at nasa kritikal na kalagayan. Napalunok siya bago ipinagpatuloy ang pagsasalita. Nagmamadali kaming pumunta sa ospital. Pagdating namin, nadatnan namin siyang nasa intensive coronary care unit, nakikipaglaban sa pagitan ng buhay at kamatayan. Hindi napigilan ni Austin ang bahagyang panginginig ng kanyang tinig. Hindi na siya halos makapagsalita, kaya nagsulat na lamang siya ng isang liham para sa amin. At isa pang liham para sa iyo. Sandali siyang tumingin kay Natalia. Gusto niyang makita si Ashton. Tinawagan namin ito, pero nasa Maynila pa siya noon. Nang makarating si Ashton sa ospital, humihinga na lamang si Nicholas ng kanyang mga huling sandali. Tumahimik ang buong silid. Sa natitira niyang lakas, kinausap niya si Ashton nang silang dalawa lang. Mariing napapikit si Austin bago ipinagpatuloy. Pinangakuan niya si Ashton na aalagaan ka nito. Na ibibigay niya sa iyo ang buhay na nararapat para sa iyo. Napoprotektahan ka niya laban sa nanay mo. At tutuparin niya ang lahat ng pangakong hindi na niya mismo natupad. Napayuko siya. At si Ashton, bilang matalik niyang kaibigan, tinanggap niya ang pinakamabigat na pangakong iyon. Alam ng lahat ang isang bagay tungkol kay Ashton. Kapag nangako siya, hindi niya iyon binabali. Mas pipiliin pa niyang isugal ang sariling buhay kaysa sirain ang kanyang salita. At tinupad niya ang kanyang ipinangako. Nanatiling nakaupo si Natalia, hindi man lamang makagalaw. Tahimik niyang sinisikap unawain ang lahat ng katotohanang kababagsak lamang sa kanyang harapan. Nangako si Ashton na aalagaan siya. At ang pangakong iyon ay huling habilin ni Nicholas. Sa susunod na kabanata, haharapin ni Natalia ang buong katotohanan sa likod ng pagkawala ni Nicholas at ang liham na iniwan nito na maaaring tuluyang magbago sa kanyang pananaw kay Ashton. Kasabay nito, mabubunyag ang mas mabigat na sakripisyong ginawa ni Ashton upang tuparin ang huling habilin ng kanyang matalik na kaibigan, kahit kapalit pa nito ang sarili niyang kaligayahan. Kaya abangan natin,